Okay. Parami yung mga taong nagtatanong sa akin kung paano daw ba yung pinaka-epektibong paraan para mapagselos nila yung mga ex nila habang hiwalay sila ngayon o during ng breakup o habang naka-no contact o naka-radio silence sila. Well, actually, unang-una sa lahat, naka-radio silence ka, meaning naka-deactivate ang account mo, o naka-no contact ka, meaning dapat wala siyang kahit anong mababalitaan sa iyo. So, bakit mo gagawin ang bagay na ito? Okay? At isa pa, kapag ginawa mo ang bagay na ito, habang naka-no contact o radio silence ka pa, maniwala ka sa akin, napakalaki ng tsansa na mag-backfire ito sa iyo. O sabihin na nating pwede pang maging negatibo yung maging resulta nito kapag ka ginawa mo ito habang nagke-create ka pa ng mystery o sabihin na nating ayaw mo munang magkaroon siya ng balita tungkol sa iyo o sabihin na nating habang nagmo-move on ka pa lang. Okay? Kasi kung gagawin mo ito during ng no contact o radio silence, then of course, may gagawin kang activity. So, kung may gagawin kang activity, then magkakaroon siya ng balita tungkol sa kung anong lagay mo. Diba? So, paano siya magiging epektibo? Diba? Paano mo ngayon magagawa na makuha yung utak niya o ma-reattract siya ulit o sabihin na nating paano mo magagawa na maging tahimik yung utak mo habang nagmo-move on ka. Pero ito lilinawin ko lang. Hindi ko naman sinasabi na itong no contact o radio silence, kaya mo ito ginagawa para sa kanya o para lang maibalik siya. Okay? Sa totoo niyan, ang no contact at radio silence ay ginagawa natin para maka-move on ka. Okay? Yung pagbabalik ng ex mo, yung pag-reach out niya ay byproduct na lang nitong bagay na ito. Pero panigurado ako na kapag ka nagawa nyo ng maayos yung radio silence o yung no contact ay kung 100% mo magagawa, okay? Ito ay ibibigay sa iyo yung bagay na gusto mo, which is yung mapapa-reach out yung ex mo o babalik ito sa iyo. Pero nasa sa iyo na yan kung ibabalik mo ito o hindi. Ngayon, ang rason kung bakit ayaw kong pagsilosin mo yung ex mo habang naka-radio silence o no contact ka, lalo na kung naka-radio silence ka, ay dahil baka kapag ka ginawa mo ito at nag-backfire ito sa iyo, sabihin natin gumanti bigla yung ex mo. Okay, let's say, ikaw naman ang pinagselos dahil ako, panigurado ako sa inyo, kahit naka-radio silence o naka-no contact kayo, kahit pagbawalan ko pa kayo, since makulit ang utak ninyo ngayon, at mababa ang intelihente ninyo dahil sa emosyon na mataas na mayroon kayo, sigurado ako, sumisilip pa rin kayo sa mga account ng ex ninyo at nakikibalita pa rin kayo. Kung hindi man, then congratulations, di ba? I'm proud of you. Pero kung sumisilip kayo, okay? Tapos may ginawa kang pagpapaselos dito sa ex mo habang naka-radio silence o no contact ka, then yari ka kapag ka gumanti ito sa iyo. So makaka-apekto at makaka-apekto ito sa iyo. Imbis na maka-move on ka ng maayos, ibalik mo man ng hindi o ibalik mo man o hindi yung ex mo, okay? Ang pwedeng mangyari pa niyan ay maapektuhan ka ng negatively. Okay? Yung negative impact na ito, ang pwedeng may dulot sa iyo ay hindi ka maka-move on ng mabilis o baka kung ano pa ang gawin mo sa sarili mo. O baka bumigay ka, sirain mo yung no contact, sirain mo yung radio silence, bigla kang magpapansin sa internet, awayin mo yung ex mo, magdrama ka, o sabihin natin, baka kung anong gawin mo. Diba? Instead na sana, nakatuto ka na lang sa moving on mo. Kung sakali man na mayroon kayong gustong gawin na pagpapaselo sa mga ex ninyo habang magkahiwalay pa kayo, okay? Then ang pinaka pwede nyo lang talagang gawin ay yung tamang oras lang na pwede mo talaga itong gawin ay yung pagkatapos na ng 30 days na radio silence mo. Okay? Yung after nung deactivation ng account. Okay? Yung reactivation na. Okay? Yung sabihin nating may kasama kang babae, tapos kasama niyo yung mga friends nyo, tapos nasa isang maayos na lugar kayo, tapos katabi mo yung babae. Yun na yung pinaka
best time at pinaka-best na way. Okay? At isa pa, ang pwede rin is yung pagtapos na nga yung radio silence at nag-reactivate ka na ng account, tapos di ka pa rin pinansin ng ex mo, ang pwede mong gawin ay yung after ng isa o hanggang 2 linggo, depende sa sitwasyon, pwede kang sabihin nating pumunta sa isang restaurant, okay? Pwede kang mag-date ng iba, o kaya magsama ka ng kaibigan mo, tapos picturean mo yung sabihin nating mga plato o mga baso o gamit ninyo sa lamesa, okay? Na kung saan magpapakita na para bang dalawa kayo o may kasama ka, pero hindi mo papakita yung kasama mong babae. Okay? Yun lang ay papakita mo, magbibuild ka lang ng mystery. Okay? After mong mag-reactivate ng radio silence o after mong mag-reactivate ng account, okay, after ng radio silence, at sabihin natin after mong i-post nga yung litrato na sinasabi ko sa inyo, which is yung kasama mo mga friends mo, tapos may katabi kang ibang babae. Okay? After lang nun. Okay? Hindi mo pwedeng gawin yan during ng no contact o radio silence kasi napaka no-brainer nun. Ba't mo gagawin yan during yan? Okay? And also, pag ginawa mo yan, pwede mag-backfire yan sa iyo. Okay? So, instead na unahin mo yan, yung pagpapaselos na yan, na pwedeng igante niya pa sa iyo, lalong-lalo na yung mga babae, sobrang vengeful niyan, sobrang gantera ng mga yan, okay? Lalo na pag naghahabol na sila ng validation, and since manipulator by nature din yan, okay? Then, yari ka kapag gumante yung mga yan. Sigurado, gaganti sa iyan, okay? It's either magde-date yan ng iba, o kaya naman sabihin nating, yun nga, magpo-post yan ng isang bagay na siguradong ikaka-selos mo. It's either yung lalaking pinagseselosan mo noon, issue ninyo noon, ex niya. O kaya sabihin natin, ito pa matindi. May iba dyan, hindi kanila pagseselosin, pero pwedeng magpagalaw sila sa iba dahil sa gigil o galit nila sa iyo. Okay? So instead na mangyari ang bagay na iyan, okay, imbis na maayos lang sana ang lahat, magtimpi ka na lang, disiplinahin mo na lang yung sarili mo. Unahin mo na lang yung no contact at yung radio silence para sa iyo din naman ito. Okay? Ibalik mo man o hindi yung ex mo, okay? Ang pinakamagandang resulta ng radio silence sa iyo ay mabilis kang makaka-move on at may iwasan natin yung mga regret na pwedeng mangyari. Dahil pag ginawa mo ito, tapos hindi na kumontak sa iyo yung ex mo o nagpagalaw ito sa iba o sabihin nating biglang nagkaroon to ng ibang lalaki o pinagselos ka, panigurado pagsisisihan mo lang yan. Okay, so imbis na magkaroon ka ng pagsisisi sa buhay mo, gawin mo na lang yung tama. At least kung tama lahat ng nangyari at kumontak na ang ex mo at gusto na makipagbalikan sa iyo, at least ibalik mo man yan o hindi, wala kang kahit anong pagsisisihan pa. Okay, dahil pwedeng sabihin nating pagkatapos mong gawin yung pagpapaselos na yun, nag-effect sa kanya, nagselos nga, kaso naasar, tapos hindi pinaalam sa'yo, nagpagalaw pala sa iba. Okay, pero nagtuloy-tuloy ka lang sa radio silence mo. Tapos nag-work pa rin yung radio silence. Tapos biglang nakipagbalikan na siya sa iyo. Yun nga lang, nung nakipagbalikan na siya sa iyo, nagpagalaw naman na siya sa iba. Diba? So, may pagsisisi ka pa rin. O, diba? Well, maaari hindi mo malaman. Pero masaklap niyan, malaman mo. Aminin niya sa iyo. Pwede niyang aminin yun sa iyo dahil sa sobrang konsensya niya. O kaya sabihin natin, hindi man niya aminin sa iyo, isipin mo, nagalaw tuloy siya ng iba. Dahil lang sa pagpapaselos mo. Diba? Wala namang kwenta yan. Ayan yung sabihin natin sila yung magpaselos sa iyo dahil gusto kanyang lumabas. Okay? Dahil sa ganong klaseng bagay, kung siya na nang iwan, tapos siya pa yung nagpapaselos, kahit paano may konsensya siya o takot siya sa sarili niya, pag-aalinlangan na gawin yung bagay na hindi maganda, na pwedeng makasira sa relasyon ninyo, o sabihin na natin maging rason para tuluyan mo na siyang iwanan, which is yung magpagalaw siya sa iba, o ituloy niya yung pagpapaselos o makipagrelasyon siya sa iba, kasi nga, siya na nga yung nakipaghiwalay, di ba? Hindi katulad nung siya na yung nakipaghiwalay, tapos ngayon bibigyan mo siya ng rason para sabihin niya sa sarili niya na amanos na tayo, o quits na tayo, o equal na tayo ngayon, o bayad na ako sa'yo, o pag ganun ginawa mo, din maluwag sa dibdib niya. Magawin yung bagay na yan, binibigyan mo siya ng dahilan di ba? So wag mo siyang bigyan ng dahilan, hayaan mong patayin siya ng konsensya niya na wag gawin yung bagay na iyon, dahil isipin niya, ako na nga yung nakipaghiwalay, di ba? Tapos ako pa yung gagawa nito, di ba? Tapos pag ginawa ko to, baka lalong magalit sa akin to, baka lalong mawala ng gana sa akin to, tuluyan na ako nito. Hindi ko na lang gagawin. May kipag-ayos na lang ako. Di ba? So, wag niyong gawin yung pagpapaselos na yan. Gawin niyo yan after ng radio silence o no contact. May tamang way. Okay, alam ko may video na ako niyan
paano ninyo gagawin yung tamang way. Hanapin niyo lang diyan sa playlist nasa baba. Ipo-post ko yung link ng playlist, okay? Meron yung tamang way. Pero after na no-contact yan at radio silence. Okay? Pero so to lang unnecessary na. Kasi gawin mo lang yung radio silence ng tama, maka-move on ka lang na maayos, ma-improve mo lang yung sarili mo. Maging best option ka lang niya ulit. Sabihin nating basta maging maayos lang ulit ang lahat at tama na ang timing, tapos mataas na yung attraction level at interest level niya sa iyo. Maniwala ka sa akin, kukontak ulit yan sa iyo. Panigurado ako, dahil tandaan nyo, ang breakup ay isa lamang test. Okay? Nagiging totoo lang ang breakup kapag ginawa mo yung mga mali after ninyo maghiwalay. Okay? Pero kung ang gagawin mo ay mga tama, hindi pa rin matutuluyan ng isang hiwalayan. Okay? At ang maganda pa niyan, kung hindi ka maghahabol sa kanya, tapos siya pa yung nakipaghiwalay at nakita niyang hindi kanya kayang pabigayin, tataas pa lalo yung respeto niya sa iyo kasi makikita niya na hindi ka pala ganun kadali na tao o kababang tao na maghahabol sa kanya. Na ang may papakita mo pa o madedemonstrate mo ay isa kang high value na tao. Okay? Kasi nga, hindi ka naghabol, hindi ka yumuko, di ba? So, mas lalo pa siyang maa-attract sa iyo ngayon. At tataas pa lalo yung respeto niya kasi nakita niya na hindi ka, sabihin nating basta-basta na tao lang, dahil di ka yuyuko, hindi ka maghahabol sa kanya, hindi siya ganun ka-importante para sa iyo, kayang-kaya mo siyang palitan, diba? Kasi nga nangyari na sa inyo tong hiwalayan na ito, kumpara do sa hindi pa kayo naghihiwalay, ang baba ng tingin niya sa iyo. Okay, so mas may power ka this time, pero nasa iyo na ako, ibabalik mo hindi. Pero ako tatanungin, mas gusto ko i-downgrade mo na lang sa dating, pakinabangan mo na lang yung ex mo. Okay, dahil nakita mo na rin naman ako anong kaya niyang gawin. Pero kung lalaki ka at nagkaganyan nga siya, tanda mo, nagkaganyan siya dahil sa, of course, nature niya at pati na din sa leadership mo. Okay? Hindi naman magkaganyan yung babae mo kung maayos ang leadership mo at yung value ng sarili mo. Okay? So, kung ano ang babae, tandaan ninyo ito, kung ano ang babae mo sa iyo at kung ano siya naging, yan ay dahil sa resulta ng kung sino ka o kung paano mo siya itinrato. Okay? Kaya huwag ka magtampo, huwag ka magalit sa babae mo dahil kung ano siya naging, yan ay resulta ng kung ano ang pagkalalaki mo. Okay? Take it as a man. Kung ayaw mo naman na ibalik, okay lang din. Ako, mas gusto ko i-date mo na lang. Okay? Pero huwag kang magalit. Huwag kang magtampo. Huwag siya ang sisihin mo. Ang sisihin mo ay sarili mo. Alam na natin kung anong mga babae. Isipin mo, makikipagrelasyon ka. Hindi mo naman pa masyado kilala mga babae. Hindi pa pala tanggap kung anong nature nila. Hindi ka pa pala magaling sa relationship. Hindi pa alam kung anong attraction at kung ano paano sila na-attract. Ano yung mga gusto nila. Ano, hypergamy. Diba? Tapos nakipagrelasyon ka. Tapos ngayon na iniwan ka niya, magalit ka sa kanya, samantalang ikaw nga yung leader, di ba? Sumusunod lang siya sa iyo, di ba? Kung ano siya magiging, yun ay dahil sa kung anong level ng pagkalalaki mo. Okay, so wag ka na lang magalit, wag kang magtampo, embrace female nature, tapos gamitin mo yun sa advantage mo. Okay, i-date mo na lang. Okay, kung anong magkakaroon kayo, enjoy mo na lang. Okay, pwedeng magmahal, wag lang may in love. Okay, wala masama ako nakikita. Kung magkakaroon ka ng care sa kapwa-tao mo, okay, basta wag ka lang may in love, wag mo lang gagawing mundo mo. Wag kang magsusunod-sunuran, wag kang yuyuko sa kanya. Okay? Kumbaga, alamin mo lang kung ano siya. Okay? Pero kung ayaw mo ibalik, ayaw mo na rin pakinabangan, then move on. Walang problema doon. Marami namang iba dyan. Okay? Pero sayang kasi yung power na mayroon ka. Dahil after ng breakup, at napatunayan mo sa kanya yung dapat mong patunayan at nakita niya mga dapat niya makita sa iyo na ganun ka palang klaseng tao. Okay? Sayang naman kasi may power ka na doon. Okay? Nasa iyo na yung power. Siya na ngayon yung may kailangan sa iyo. Nakita na niya kung gaano ka high value. Diba? Samantalang dati hindi niya nakikita yun. Okay? Ngayon na-prove mo na hindi ka hahabol. Diba? Na marami kang option. May abundance mindset ka. Diba? So sayang yun. Pero kung ayaw mong gamitin yun at nababat hurt ka o sabihin natin hindi yun ang gusto mo sa buhay mo, then okay lang, preference mo yan di ba? So mag-move on ka na lang. Okay? So, pero wag magagalit sa babae. Okay? Kumbaga, ang punto ko dito is mas okay kung mag-date na lang nga kayo. Okay? Pero kung hindi nga yun ang gusto mo, go ahead, move on ka lang. Wag kang lang, basta wag kang lang magalit sa babae. Nung kapaulit na medyo sinasabi ko dahil meron akong gustong ipunto sabihin sa inyo bago tapusin tong video na ito. Pero tingin ko nasabi ko na rin naman na kanina. Kaya siguro kahit naisipin ko pa parang ayoko na rin sabihin pa ulit. Okay? Pero isang bagay lang maipapangako ko o masisigurado ko sa inyo, kapag nagawa niyo yung radio silence na maayos, 100% kukontak at kukontak ang ex mo. Makikipagbalikan at makikipagbalikan yan sa inyo. Kasi nga ang breakup ay isa lamang test. Okay? So wag magpaselos, mag-focus sa self-improvement, improve ang buhay mo,
sabihin nating enjoy mo lang yung breakup, huwag masyadong damdamin yan kasi maniwala ka sa akin, lahat ng bagay ay sasang-ayon sa kagustuhan mo kung ang uunahin mo ay palagi ang sarili mo. Good luck!